Okay mga kagimat, mapagpalang madaling araw kasi madaling araw na dito. Ngayon, magbibigay ako ng kaalaman, konting kaalaman lang sa Leklay. Ayun po, kasi may maraming nagtatanong sa akin kung bakit raw ang Leklay ay mas malakas pa na agimat kumpara sa medalyon natin sa Pilipinas o agimat. Ito po yan. Sasagot ko niyan ay oo, tama. Mas malakas nga ang amulet na Leklay. Lalo na yung mga Thai na amulet kumpara natin sa mga agimat natin sa Pilipinas. Kagaya ng Leklay, Lono at iba pa. So ito po sila guys ay likas na elemento. So nagtatanong sila, ano bang kaibahan ng elemento sa atin sa Pilipinas kumpara doon sa Thailand? Yung doon kasi sa Thailand ay binabasbasa ng baga monghe. So, yung monghe pagdadasalan nila, pinapasok nila yung espiritu patungo sa, for example, Leklay, ganyan. So, masyado siyang malakas kasi pangkalahatan yan. Kagaya na din naman sa atin, pangkalahatan. Pero ang naiiba lang kasi sa Leklay, kasi yung mga monghe, dinadasalan nila, kinukuha nila yung batong Leklay sa kuweba. Kuweba dito sa, tatlo lang nahanap ng Leklay sa Espanya, sa Spain. Yung isa ay sa Malaysia at yung very popular naman sa Thailand. So ayan mga kapanalig, ano ba ang kaibahan na talaga ng Leklay kumpara sa ating mga mutya? Kasi parehas lang sila, bato, di ba? Ang kaibahan kasi yan mga kapanalig is yung mga monghe, nagdadasal sila bago kunin yung Leklay na bato sa kuweba. Nandun sila sa loob ng kuweba na which is mahiwagang kuweba siya na hindi basta-bastang elemento. Nagdadasal sila, niriritwalan nila yan. Hinihingi nila ng paintulot at saka nilalagyan nila ng espiritu yung nakapaloob sa bato. So, ang nakadelikado din kasi sa mga monghe, kasi pag nag-chant sila o nagre-ritual sila sa loob ng kuweba, pag nagkamali sila ng ritual, may kapalit yun, kundi buhay nila. Kukunin yung buhay ng mga elemento, espiritu ng sa loob ng kuweba, pag once nagkamali sila ng chant doon, dito. Especially dito sa Thailand, Malaysia. Yun ang pinaka-popular dito. So, hindi siya basta-basta talaga na kukunin mo lang. Hindi kagaya sa mga mutya natin dyan sa Pilipinas na kusa binibigay ng kalikasan yung mutya. Ibig sabihin nun, baga sinishare ng espiritu, yung elemento yung baga kapangyarihan nila. Hindi talaga nakakapaloob sa bato. Kasi yung naalam ng iba dyan na nagtatangan ng mga bato, mga mutya, is akala nila pupasok din yung espiritu. O hindi yan, hindi ganun sa Pilipinas. Nakakaalam yan kami mga third eye, yung kami nakakita at saka naaurahan namin yung gamit. So ayun nga guys, sinishare ng elemento natin at saka espiritu yung kakayanan nila sa bato. Hindi kagaya ng Leklay, which is pinapasukan ng monghe yung elemento o espiritu sa loob ng bato. Panghabang buhay na yan. Baga panghabang buhay na magsisilbi sa'yo. Yun ay kung naayon sa bato, kung ikaw ba ay nararapat sa kanya. Kasi hindi natin mapipilit kung ano man na sa loob niyan. Kung pagkakatiwalaan ka ng o baga naayon sa espiritu o elemento na maging isa kayo. So yun nga ang paliwanagan yan guys. Tsaka may nagsasabi din na bakit daw yung Leklay pag itinabi mo sa medalyon ay hinihigop yung medalyon. Oo, tama yun. Huwag nyong itatabi yung medalyon nyo sa Leklay o sa Luno.
Luno is which is amulet din galing Thailand. So hinihigop talaga kasi sobrang lakas ng enerhiya niyan. Lalo na pag tinabi mo sa medalyon natin sa Pinas. Ba't ko nasabi ito na hinihigop? Kasi yung ating agimat o medalyon, hindi naman sinasabi na porket yung gabay pumapasok sa medalyon, hindi po. Yung medalyon natin ay isa lang tool, isa lang yung gamit. Ang totoong gabay ay nakapaloob lang yan sa ating tabi o nasa likuran na which is gumagabay sa atin. Yan ang mga gabay na nagbibigay ng kapangyarihan o lakas sa ating medalyon. Mga Holy Spirit din, mga ganun. So isa din yun sa ating mga gabay. Depende, madami kasing klaseng gabay. So kagaya ko, bukas yung third eye, mayroon din akong kakayanan na tinatawag na astral projection. Yung baga humuhiwalay yung kaluluwa ko sa katawan ko at pumupunta sa ibang dimension. Marami na akong karanasan sa spiritual, pero hindi ko lang to pinapahayag kasi hindi madali. Ayoko din na ma-share sa iba kasi privado yan. Medyo delikado talaga. Ang dami mong maharap pag once na isa kang astral projection. Ang dami mong makakasalamuha. Hindi lang engkanto, kundi ibang espiritu, pati mga demonyo. Meron ding mga anghel. So iba-ibang klase, guys. So last kong naranasan na sobrang talaga is napakahirap sa akin is naharap ko yung demonyo, yung hari ng pangalawang demonyo na kasunod ni Lucifer, which is si Asmodeus. So ayun nga guys, hindi ko siya nagapi kasi baga kulang pa ako sa spiritual na kakayanan. So may iba-ibang manggagamot o antingero na malakas na ang kakayanan o mataas na yung antas nila. So sila yung mga tinatawag na prayer warriors baga. So ako kasi hindi ko pa yung mga dasal, medyo kabisado kasi Latin nga, pero maganda talaga na pag-aralan talaga sa mga nag-uumpisa. Pero yun nga, medyo delikado talaga. Kasi ako konti lang yung oras na kasi may trabaho ako. Pero yun nga, nagagampanan ko naman, may konti akong oras. So yun, syempre priority ko din na pakainin yung dasal yung aking gamit, tsaka mga orasyon. Kasi napaka talaga to sa ating buhay. Malaking tulong talaga to. Yung iba nagsasabi, "Oh, maestro, bakit hindi gumagana yung orasyon ko?" ganyan. Kahit na nag-devotion na ako, ganyan. Ganito kasi yan. Sa proseso kasi yan. Kagaya sa amin na mga manggagamot o antingero, baka may kulang sa mo o mali-mali yung pagbigkas mo ng orasyon, o minsan kaya hindi mo sinubukan na after mong pagdasal, so inusal mo na yung orasyon. Ngayon kasi sa mga healer, mayroon niyang pinapainom na kagaya sa aming manggagamot, pinapainom namin ng aligamgam na tubig para yung dasal at yung orasyon gumana sa binigay namin na sa pasyente, o kundi kaya sa sarili mo para umandar yung orasyon, kung poder ba yan o ibang dasal. So doon talaga magkakaroon ng bisa yung orasyon nyo.
Depende na yung sa dasal nyo, kung anong klaseng dasal. So ano pa ba? Nga pala, yung tubig pala na kailangan nyo ilagok is dapat purified water yan. Hindi galing tap water. Bago nyo inumin yun, uusalan muna yan ng pampuder ng dasal para umepekto yung orasyon at saka dasal. Lalo na yung may mga sakit, para gumaling yung pasyente nyo. Oo, kundi sa sarili nyo kung gusto nyong gumaling sa inyong sakit. So yan lang muna guys ang mai-share ko. So mga may magtatanong sa akin, PM nyo lang ako guys, at i-share ko din yung kaalaman ko. So yun lang, paalam guys. So see you ulit, hanggang sa muli, paalam.